bago ka bumili nitong Insta360 X4, panoorin mo muna ang video na to. May mga iilang bagay akong dapat malaman mo. Marahil nakita nyo na yung review ko patungkol dito sa kamerang to. Pero syempre, hindi lahat natalakay ko. At yung mga iilang bagay na yon andito sa video na to. Katulad ng file size nitong Insta360 X4, specs ng computer o kaya ng cellphone na pwede dito. Pangatlo, yung low light performance. Pang-apat, overheating, meron ba? Pang-lima, compatible accessories at mga mount. O siya, simulan na natin. Unang-una yung file size. Since 8K 30fps yung pinakamalaking resolution sa frame rate nito, gaano nga ba kalaki yung file size niya? Well, based on my experience, based sa mga nakikita ko dito, around 1.5 gig ang nakikita ko per minute ng video. So parte ng investment mo pagdating sa kamerang to, yung memory card. Syempre, hindi lang yung malaki, kundi compatible din. Word of caution lang, bumili ka sa mga legit store, lalong-lalo na kung online ka bumibili. Kasi may mga iilan dyan, peke yung pinapadala. Pangalawang dapat mong malaman at dapat ka ring meron, yung cellphone. Now, ang cellphone na gamit ko is, sabihin na nating mid-range, Samsung A34. Bale, meron itong octa-core na processor, Dimensity 1080, tapos yung GPU naman is Mali G68. Now, pagdating naman sa computer na gamit ko, andun sa likod, bale, ang computer na yan, 11 years old na. Ang na-update ko lang is yung video card. Ang gamit ko is RTX 3050 na 8GB. Processor nito, i7, 3rd gen, 16GB na RAM, tapos yan yung sinasabi kong RTX na video card. 3050 na merong 8GB ang memory. Tapos meron siyang SSD na boot drive. Tapos ito naman yung mga storage drive niya, mga hard disk yan. Pagdating sa playback, pagdating sa scrubbing, pagdating sa reframing, walang problema. Smooth naman yung nagiging experience ko. Medyo nagkulang nga lang sa processing pagdating na sa rendering. So hindi siya ganun kabilis. Pero yun nga, pagdating sa playback, pagdating sa mga reframing ko, walang problema. Kasi pagkakaalam ko din, ang Insta360 merong tinatawag na proxy mode. So ang proxy mode, hindi talaga literally yung original video file yung ine-edit mo. Bali, ang ginagamit mo lang is yung low resolution na file. So yun yung rason kaya hindi masyadong mabigat para sa computer kong luma. Pagdating naman dito sa ating mga cellphone, syempre kung meron kang similarly spec na cellphone, kung mid-range yan, kahit anong brand pa yan, I think capable naman. Siguraduhin mo lang na meron ka pang extra memory space, tapos yung RAM naman niya around 8GB kasi ito 8GB yung RAM niya. Base naman sa experience ko gamit ang cellphone na to, nakakaya naman niya. Although may mga iilang times sa kailangan mong maging patient. Pero yun nga, kagaya ng computer, meron din siyang low resolution mode. Tapos meron ka ring option sa Insta360 app na i-enable yung performance mode. Now, mapunta naman tayo sa low light. Now, itong mga kamerang to or mga action cameras in general, hindi talaga ginawa for low light. Siguro kung mayroon mga action camera na relatively maganda talaga ang low light, ito yon yung Insta360 Ace Pro or yung previously 1RS 1-inch edition. Ito naman, hindi ko sinasabing di mo pwedeng gamitin sa low light. Nagagamit mo pa rin. Pero it is advisable na hindi gamitin yung 8K sa low light. Kasi yung max ISO niya, nasa 1,600 lang. So medyo mababa siya. Bali, ang advice ng Insta360 pag low light, 5.7K yung gagamitin mo. Pero make sure na hindi 60fps. Kasi ang 60fps nangangailangan din ng mataas na shutter speed. So counterproductive siya kasi didilim pag mataas yung shutter speed. Now in my case, sinet ko ang kamerang to 5.7K, 24fps. Tapos yung shutter speed ko is 1/80 o kaya 1/100 para ma-maintain yung stabilization niya or yung flow state stabilization. So ito yung example para makita nyo. Bale, makikita nyo dito ang 5.7K, 24fps. Tapos sinet ko sa 1/80 tsaka 1/100 na shutter speed. Tapos ito naman yung 8K resolution kumpara sa 5.7K resolution. Merong naka-auto, tapos meron ding naka-manual. So in my case kasi as a moto vlogger, hindi ako masyadong fan sa pagkuha ng mga videos at night time. Kasi andito kami sa probinsya, hindi rin kagandahan at wala masyadong street lights. Now, another question or concern ng iba dyan, nag-overheat ba to? So yun nga, nasabi ko sa unang video ko patungkol dito na hindi siya nag-overheat sa pagmumotor ko kahit straight ko siyang ginamit ng mahigit
isang oras. Sa pagmumotor kasi natin or pagmumotor ko, merong tumatamang hangin dito. So hindi siya masyadong iinit, therefore hindi talaga siya mag-o-overheat sa ganung senaryo sa moto vlogging. Now pagdating sa malilim na lugar tapos may konting kahit dampilan ng hangin, so far hindi rin siya nag-overheat. Pero kung itatapat mo siya sa init ng araw tapos walang airflow, 18 to around 28 minutes nag-o-overheat siya. Now deal breaker ba siya para sa akin? Maybe sa iba, pero para sa akin hindi. You are asking too much for a camera na ganito kalaki. Kasi yun nga, nagmumotor ako. Merong airflow, yung environment na pinaggagamitan ko nito. Pangalawa, bihira lang din akong gumamit na straight yung recording ko nito. Hindi nga umaabot ng 10 minutes yung iisang recording ko. Pero for the sake of testing, yun nga, sinubukan ko na talagang tuloy-tuloy yung recording hanggang maubos yung battery at umabot siya nga ng mahigit 1 oras na hindi nag-o-overheat. Tapos isa pang rason, babalik ulit tayo dun sa nauna na sinabi ko kanina na file size. Hindi ko siya pwedeng i-record ng tuloy-tuloy kasi malaki yung file size niya. So ang mangyayari doon, ako din yung mamumroblema pagdating sa pag-e-edit at pagdating sa memory space, lalong-lalo na medyo nagkulang na ako pagdating sa hard disk space ng computer ko. Tapos syempre, we have to consider na napakaliit ng kamerang to. Yung ibang malalaking DSLR or mirrorless camera, nag-o-overheat. Ito pa kaya na maliit? So yun nga, base sa paggamit ko nito, hindi naging deal breaker yung init nito. Na kung ikaw yung tipo na gumagamit ng camera na katulad nito, na walang airflow, tapos wala pang movement, tapos prolong ang mga videos mo, well, mag-isip ka muna. Baka hindi ito yung camera na para sa'yo. Now, pagdating sa mga accessories niya, katulad ng mic adapter, quick reader, lens guard, mapa-premium man yan o standard, tapos battery, X4 specific talaga siya. Pero pagdating sa mga mounts, mapa-invisible selfie stick man yan, bullet time bundle, motorcycle clamp, compatible siya as long as meron kang tamang adapter dito sa 1/4 inch mount na nasa baba ng kamerang to. Anyway, I hope makatulong tong video na to para sa decision making mo. Now, kung gusto mo talagang bumili, gamitin mo yung link na nasa description or nasa comment section para meron kang libreng invisible selfie stick hanggang April 30 ng taong to.